Mga guys, mga farmers, tayo po ngayon ay magre-report ng pugaran ng ating pong mga manok na binibreed nga po na dalawang inahin at may kasama po siyang isang tandang or broodcock sa kulungan po nila. Tayo po ay magre-repair ng kanila pong pugaran. Yan po, kung mapansin po ninyo, luma na po yung ating pugaran. Ito po yung mga dati ko pang ginagamit po noong ako po ay nagmamanok pa po noon. Bago po mag-pandemic, yan po, nag-aalaga po tayo ng manok po noon dati. Ito po yung ginagamit ko po nung mga pugaran. Yan po, kung mapansin po nyo, luma na po at kailangan na po nating repairin para magamit po natin ngayon sa ating pong pagbibreed ng manok. Yan po, dalawa po yan, pitak. Dahil sa dalawa nga po sila, ay para hindi po sila magagawan sa isang pugad. At yan po ay pwede nilang gamitin kahit alin po dyan. At yan nga po ay may pinto po yan na ilalagay po tayo. Na kapag pumasok po sila dyan ay magsasarado po yung pinto. Para matrace din po natin yung mga itlog po nila. Kung alin ang mga itlog po nila. Ayan po mga guys, mga farmers, malapit na pong matapos yung ating pong pugaran ng ating pong manok na palalahian o yung i-breed po natin na mga manok na dalawang inahin. Ito po yung magiging pugaran po niya. At ito nga po yung pinakita ko po sa inyo na atin pong re-repairin na pugaran. At yan po, napalitan na po natin siya ng plywood. Yan po yung plywood na pinalit po natin. Ay luma na rin po or gamit na rin po yung plywood na ginamit po natin dyan. Ano, kung mapapansin po nyo, may mga mark pa po ng simento. Sa katunayan po ay gamit na nga po yan. Yan po. Pero matibay pa po yan mga guys, mga farmers. Yan po. Kung mapapansin po nyo ay wala pa po siyang pintuan. Kakabitan pa po natin siya ng pintuan. At ang pintuan nga po pala na ikakabit po natin dyan ay yun pong kusa po siyang magsasara. Kapag pumasok po dyan yung atin pong inahin na mangingitlog, matatrap po siya dyan sa loob. Kaya matitrace po natin na yung itlog po na makikita po natin dyan ay kanya po talagang itlog. At mamarkingan na lang po natin yung itlog na kung ano po yung marking ng ating pong inahin ay isa po nating ima-marking doon po sa itlog na makikita po natin na kasama po nung inahin po natin na nangitlog po diyan. Yan po mga guys, mga farmers. At ipakikita ko rin po sa inyo kung paano po gamitin ito pong pugaran po na ito.
At dahil sa kaya po ganito yung ating pong gagamitin na pugaran ng ating pong mga inahin na ibibreed o palalahian, ay para makatiyak po tayo sa kanilang mga itlog na hindi po sila maghahalo-halo. Matitrace po natin na ito nga po ay kanyang itlog. Yan po, sa pamamagitan po ng pagmamarking. At kailangan po na may mga marking din po tayo na ilalagay sa ating pong mga inahin.
Ayun pa mga guys, mga farmers, nagawa na po natin yung ating pong puguran ng ating pong mga manok o yung practice po natin na ginawa. Ngayon po naman ay ilalagay na po natin yan sa mga kulungan po nila para dyan na po sila mga itlog.